Pagkakuha ng senyas, sinalakan ng NBI-NCR ang isang dialysis center sa Dasmariñas, Cavite. Bawal itong binibenta nyo. Hindi registered to na product ng sa DFA. At the same time, wala kayong license to operate. Walang lalabas, walang papalabas. Walang lalabas. Empleyado yan. Sa bisa ng search warrant, nadiskubre ng mga operatiba ang may 50 kahon ng Diacid, isang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga may problema sa kidney. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng sumbong na ginagamit ng naturang dialysis center at ibinebenta ang naturang kemikal sa iba pang dialysis centers kahit na ito ay pinagbabawal ng Food and Drug Administration. Kung ito ay hindi subok at hindi registered, wala tayong matibay na prueba na mabisa ito at nakakagamot at pwede pang maging sani ng mas lalala ang sakit ng isang pasyente. Sa tanong kung ano-anong dialysis centers ang bumibili sa kumpanya ng ipinagbabawal na kemikal para sa dialysis machines, tugon ng NBI. Isa yun sa inimbestiga natin ngayon, nakuha tayo ng mga dokumento doon, mga resibo at sa record nila na may mga binibentahan pa silang. Sa isang kwarto, bumungad naman sa NBI ang napakaraming galon ng Diacid na wala ng laman at posibleng nagamit na raw sa kanilang mga dialysis patients. Na-inquest na ang dalawang inarestong tauhan ng dialysis center sa reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sa kuha ng CCTV, lumapit ang lalaking yan sa lalaking nakaupo sa harap ng isang tindahan sa Tondo, Maynila. Bigla na lang niyang sinaksak sa likuran ang lalaking nakaupo. Napatayo pa ang biktima. Tumakas naman ang suspect. Nalaman din natin yung ginamit niyang panaksak ay naiwan dito sa mismong likod nitong biktima. Sa investigasyon ng Manila Police District, kapwa pedicab driver ang biktima at suspect. Nagkaroon sila ng pag-aaway at dahil dito sa agawan nila dito sa mga pasahero nila. Sa ikinasang follow-up operation, nadakip ang tumakas na suspect. Nabawi sa kanya ang 38 na kalibre ng baril. Hindi itinanggi ng suspect ang nangyari. Matagal na nga raw silang may alitan ng biktima dahil sa away sa pasahero. Ako na po tinawag ng pasahero eh. Dahil inagaw niya po. Tapos siya pa matapang sa dinipensahan ko lang po ang sarili ko. Na kaysa naman po ako maunahan, inunahan ko lang po siya kasi talagang hinahanting niya rin po talaga niya ako eh. At sa tanong kung bakit may baril siya, depensa niya. Pandepensa ko lang po sa sarili ko kasi hinahanting po ako ng mga kasama niya eh. Naharap ang suspect sa reklamong frustrated murder at illegal possession of firearms. Nasa stable na kondisyon ang biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Sa Parolo Compound sa Maynila pa rin, isang lalaki naman ang sugatan matapos saksakin ng sirang payong. Ang suspect sa krimen, katrabaho at kapitbahay pa ng biktima. Ang ugat ng pananaksak dahil daw sa dura. Base sa investigasyon ng pulisya, nakikipag-inuman ang biktima nang makita ang suspect. Pinagbintangan daw ng biktima ang suspect na dinuraan niya ang tsinelas ng biktima hanggang sa duraan na rin daw ng biktima ang suspect. Nagkaroon sila ng physical confrontation ay dimura naman itong biktima na tinignan naman itong ating suspect at nauwi ito sa pananaksak. Sa ikinasang follow-up operation, nahuli ang suspect na itinanggi ang krimen. Hindi ko po siya sinaksak, sir. Madilim po kasi yun, sir, sa espiritan namin. Base sa salaysay ng isang testigo, nakakuha ng sirang payong sa basurahan ang suspect na kanyang itinarak sa dibdib ng biktima. Hindi na na-recover ang payong na itinapon daw ng suspect sa ilog. Napag-alaman din sa investigasyon na dati na rin palang may alitan ang dalawa. Nananatili ngayon sa ospital ang biktima. Ang suspect naman na-inquest na at naharap sa reklamong frustrated murder. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.